Basahin natin sa salitan, no? Napaganda ito. Aralin natin ito isa-isa. Maganda. No, sige. Sana makuha natin ang 1 to 8 na ito. Okay, salita nating babasahin. Kung po yung verse 1, no? The elder unto the well-beloved Gaius, whom I love in the truth. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper, be in health, even as thy soul prospereth. For I rejoiced greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in truth. No greater joy than to hear that my children in truth. Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren and to stranger. Because that for his name's sake they went forth, taking nothing of the Gentiles. Wherefore, ought to receive such that we might be a fellow helpers to the truth. Tayo po mag-pray, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat po sa talata namin nabasa. Salamat o Diyos na ikaw po ang nagbigay ng mensahe para sa amin, Lord. Para ito ay maging pakinabang namin sa aming buhay Kristiyano habang kami naglilingkod sa inyo. Magamit po kami, Panginoon. And thank you, God, sa bawat isa na rito, God. Salamat, nagbigay ng time, nag-sacrifice para makadalo ngayong gabi, Panginoon. And salamat, Panginoon, higit sa lahat, sa presensya ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Salamat din, Panginoon, sa mga accomplishment namin sa gawain ito. Mula Lunes, Lord. And salamat po. At mayroon kaming matapos sa gawing ito. Nawa, marami pa kaming gawang project itong linggong ito bago darating Sunday, Lord. Gabayan po kami, Panginoon. Ikaw po mag-provide namin pangailangan, O Diyos. And bless the message tonight, O God. And when your servant, Lord, empower me, O God. I need your guidance, understanding, wisdom of the Word of God. And help me, O God, to expound thy Word. And we apply this unto our lives, O God. Kaya dalayan ko, Panginoon, open our hearts and give us a teachable spirit, O God, this evening. Salamat po, Panginoon. Nawag niyo mga salita ay maging blessing muli habang kami nag-aaral ngayon, Panginoon. And give us attentive spirit tonight, O God. Alisin mga dalang ng kaaway, O Diyos. At salamat din mga kasama namin sa ibang lugar na kasama namin ngayon sa online. Bless them also, O God. Dalangin po namin ang salita niyo mahayag, ikaw po mag-bless sa amin, Panginoon. And send us revival muli, Panginoon. And bigyan mo kami ng kalakasan espiritual, maging physical, Panginoon. At tanggap namin yung salita, O Diyos, ngayong gabi. Maging blessing po, Panginoon. Maraming salamat, patawad anong pagkulang pagkasala laban sa inyo. Ang lanti ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, no? And this is the epistle. Ang title na mensahe natin ngayon, The Prayer. The Prayer. This is the prayer of John to an elder of the church, no? This is Gaius, no? Yan. Kaya makita natin dito ay ito po ang kanyang panalangin doon sa isang kapatid na si Gaius. No? Yang mensahe natin ngayon, the prayer of the man of God to every believer. Amen. Ito po ang prayer ni John doon sa isang elder sa simbahan na si Gaius, no? Isang leader ng isang tahanan, ng isang gawain ng Panginoon, no? So makita natin, look at the prayer of John. No? Makita natin, sabi niya, I wish above all things that thou mayest prosper. Amen. Kaya this is also the prayer of the pastor to every member of the church. That thou mayest prosper. Every believer must experience prosperity in life. Amen.
Yung prosperity po ay hindi lang po yung marami kang pera, malusog ang pangatawan mo. Isa yan po sa blessing ng Panginoon. Oo, prosperity. Amen. Kaya makita natin kapatid, no? And we strongly believe that this is the prayer of John to beloved Gaius. Na siya mag-prosper in all things at ganun din ang panalangin. Ano ba yan yung wish, no? Ninanais ng isang pastor, ng isang man of God sa bawat mananampalataya ng simbahang ito, sa bawat pamilya ng simbahang ito, na ang bawat anak ng Diyos, ang bawat pamilya ng Diyos ay pagpalain niya in all things, in all aspect of their lives, ay sila kayo'y pagpalain ng Panginoon. Amen. It is our joy as the pastor to see every believer blessed by God. Amen. In all things. Amen. Yan, napaganda. No, not only in material things. Amen. Material things is the list of the blessing of God. Amen. Marami pang mga blessing ang Diyos na hindi natin napapansin. Amen. Kaya makita natin, no? This is the prayer of John to beloved Gaius. And this is also the prayer of the pastor to every believer, to every family. No? Ang sabi niya, I wish above all things. All things. Amen. That thou mayest prosper, be in health, even as thy soul prospereth. Amen. Prospereth in all things. Amen. So dito po, no, makita natin, no? Sa una, ano ang nais ng isang man of God sa bawat mananampalataya? Ano ang kanyang prayer? Amen. No. Kaya yung mga kapatid, no, yan ang prayer ng man of God. Amen. Oo. The job of the pastor is to pray every member, every family. Amen. Oo. Kaya Monday pa lang, pinagpipray na natin, pinagpipray ko na po kayo isa-isa. Amen. No. Sunday pa lang ng umaga, pinagpipray ko na kayo. Oo. Para makadalo kayo, ganoon. At kung hindi ko matapos yan hanggang Lunes, isa-isahin ko yan kapatid. No. Pinagpipray ko po kayo isa-isa. No. This is a prayer of the man of God, the pastor. Amen. Ipag-pray. Ano? Halos ko na memorize mga pangalan nyo. Oo. Yan makita natin kapatid, no? Una, ano ang prayer? Makita natin. Verse 2. Thou mayest prosper. Thou mayest prosper. Be in health. Amen. Una, ay thou mayest prosper in all things. Dito po. Una, dito sa binanggit sa verse 2, ay ito po ang prayer natin na magkaroon kayo ng physically healthy. Physically healthy. Amen? Di ba? Lagi nating pinapray yung mga kapatiran na bibigyan ng Diyos ng maayos na kalusugan, kalakasan. Amen. Napakalagayan, kapatid, no? Sa atin, no? Kaya ito po ang prayer ng pastor, no? Sa isang manampalataya, ng bawat manampalataya ay sila ay mayroong malusog na pangatawan. Spiritual, physical health, no? Ano yan? Physically healthy. Ang bawat mananampalataya. Amen. Kasi maganda kung ang bawat isa ay malusog ang pangatawan. Amen. Pag tayo ay sakitin, maraming sakit ang ating katawan, hindi tayo magagamit ng Diyos. Pag mahina ang ating katawan, hindi tayo magagamit sa gawain ng Panginoon sa ministry. This ministry is not a paperwork. It's a hard work. Amen. It's a hard work. Amen. Yung maglagari ka lang hard work. Magmartilyo, hard work. Amen. Talagang you exert energy. Ay kung wala kang energy, kapatid, hindi ka magamit ng Panginoon.
Kaya yan ang prayer ng pastor, ng bawat manampalataya ay magkaroon ng malusog na pangatawan para ang katawang yan na ay gagamitin ng Diyos. Amen. Noon. Kaya we need to take care of our body. Amen. Because our body is the temple of God in 1 Corinthians 6:19. Okay. Siya natin muna. 6:19, no? What ye know not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you. Ye have of God, and ye are not your own. Yung katawan na ito, kapatid, ay templo ng Diyos. Amen. Kaya templo ito ng Diyos, tahanan ito ng Diyos. Amen. Kaya kung tahanan ito ng Diyos, ay we need to take care of our body para ang katawan natin ay maging healthy, para maging malusog. Pag tayo malusog, tayo magamit ng Diyos. Yan ang purpose ng Diyos. Binibigyan tayo ng kalakasan para magamit ng Panginoon. Amen. Saan natin gagamitin ang ating lakas? Kung binibigyan tayo ng Diyos ng lakas, ng malusog na pangatawan, saan natin gagamitin yan? Kaya nga tayo binibigyan ng Diyos ng kalusugan, kalakasan, para magamit tayo ng Diyos sa Kanyang gawain. Amen? Hindi yan nyo? Sa verse 19, ye are not your own. Yung katawang ito ay hindi na atin. Yan po ay sabi ng Panginoon, sabi dito, your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, and ye have of God, and ye are not your own, for ye are bought with a price. Yung katawang ito ay binili na ng Panginoon with a price. Amen. Ibig sabihin, kung binili niya na ito, hindi na po atin ito at wala nating karapatan sa ating body, kundi ang Diyos na ang gagamit nito. Paano tayo magamit kung hindi tayo malusog? Sakitin tayo. Mahina ang ating pangatawan. Paano tayo magamit ng Diyos? Kaya nga sabi ng Panginoon sa verse 20, glorify God in your body. We cannot glorify God kung ating katawan ay hindi malusog. Amen? Kaya we need to take care our body and in your spirit, which are God. Kasi ito ay Kanya na. Amen? Kaya take care of the body. Our body is the temple of God. Kaya ang ating katawan ay hindi na dapat lagyan ng mga anumang basura, mga usok, mga alcohol, ano pa yan. Drugs. Amen? Kasi hindi tayo magamit ng Diyos. Amen? Kaya makita natin, kaya ang katawan natin ay dapat ay hindi lang po yan physically, na healthy, and makita natin ang ating katawan, you need to take care of our body at ingatan natin ating katawan. Amen? Na ang katawan na ito ay hindi madungisan. Amen? Tingnan natin sa 2 Timothy 2:21. 2 Timothy 2:21. Kaya ang body natin ay magamit ng Diyos, Ang sabi diyan, if a man therefore purge himself from this, shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Amen. Pag maganda ang ating pangatawan, nakahanda sa bawat gawain ng Diyos. Magagamit tayo sa gawain ng Diyos. Amen. Magkita natin. At masihan ka. Pag ang katawan mo ay magamit na Panginoon. Amen. At kung hindi natin mapagamit ang katawang ito sa Panginoon, sino naman ang gagamit nito? Ay ito ay kanyang binili na. Amen. Kaya nga sabi nito, purge himself. Amen. Kailangan ating katawan ay maging malinis. Amen. Vessel unto honor. Sanctified vessel, isang ilalagyan na maging malinis. Amen. Kaya maging nga ang baso. Pag marumi, hindi ka rin gagamit. Yung pitsil na marumi, kutsara na marumi, hindi ka gagamit. Ganun din ang Panginoon, Pag ang ating katawan ay hindi malinis. Amen. Ang ating buhay ay hindi malinis. Hindi tayo magamit ng Panginoon. Amen. Hindi tayo gagamit-gamit sa Panginoon.
At ayaw tayong gamitin ng Panginoon because, sabi rito, unmeet for the master's use. Oo. Hindi ka makatugon sa pangailangan ng gawain ng Diyos. Meet for the master's use and prepared to every good work. Amen. Kaya nga, sabi rito sa verse 21, 22, play also youthful lust. Amen. Kaya ilayo dapat ang katawang ito sa kasalanan para ang katawang ito ay magamit ng Panginoon. Kaya this is a prayer of John to Gaius to be prosper. Magkaroon siya ng in all things. Saan? Una, physically healthy. To meet for the master's use. Para tayo, to glorify our body. No, magamit ng Panginoon. Amen? Kaya nga sabi ni Paul sa Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies. Makita natin yung word na bodies, no? Every part of the body, magamit ng Diyos. Amen? Yung kamay mo, magamit ng Diyos. Yung abilidad mo, magamit ng Diyos. Yung paa mo, magamit ng Diyos. Buong katawan, ipagamit mo sa Diyos. Present your body a living sacrifice, living. Amen. Kailan mo pa ibigay yan kung wala ng lakas? Amen. Kaya habang may lakas, may sigla, wala ka pang sakit, ibigay mo na sa Diyos, magpagamit ka na sa Diyos. Kaya nga sabi niya, present your body, living sacrifice. Because one day, this body will die. At hindi na tayo magamit ng Panginoon. Amen. Kaya habang tayo ay may lakas, magpagamit tayo sa Panginoon. Amen? Magpagamit tayo sa Panginoon. Yan. Number 1 pa lamang yan, ng prayer, na ang bawat isa ay maging malusog ang pangatawan. Amen. Di ba, ang pastor, kinakabahan pag nag-message kayo, si ganito, may sakit, si ganito, na-stroke, si ganito, na ganito. Kinakabahan ng pastor. Amen. Oo. Kaya lumuluhod kami agad sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo, Panginoon. Si kapatid na mayroong karamdaman, Panginoon, tulungan mo siya, Panginoon. Oo. Yan ang prayer natin. No? Pero makita natin, yung prayer, kumikilos ang Diyos sa mga taong, mga kapatiran na mayroong karamdaman. The prayer of the righteous availeth much. Sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin. Amen? Yan po. Malaga po ang prayer. Oo. Pag-pray natin lagi na tayo, ang bawat isa ay mayroong malusog na pangatawan. Kasi napakahirap ng katawan natin ay maabireya na. Amen? Malaking gastos, kapatid. Pag ang katawan natin ay mayroon ng diferensya. Amen? Kaya anong sabi ng kasabihan? Health is wealth. Amen? Anin mo ang pera kung marami kang sakit. No? Di bali na lang konti pera, wala ka namang sakit. Oo. Kahit wala kang pera, basta wala kang sakit. Amen? Ang mahirap, wala ka ng pera, marami ka pang sakit. Kaya lalo kang nagkakasakit. Amen? Tsaka kaisip. Kaya number 1 talaga. Ang sinimula ng sakit, stress. Kaya nga sabi ng Philippians 4:6, be careful for nothing but in everything by prayer and supplication. No? Let your request be made known unto God. Huwag kayong masyadong mag-worry. Because worry is nothing. No? Why worry if you can pray? Pag nag-worry ka, marami kang stress. Pag na-stress ka na, hindi ka na makatulog at nag-iisip ka na, na-overthinking ka na, ma-discourage ka na, ma-depress ka na. Ayun. Titirahin niya na ang iyong immune system, manghina ang immune system mo, at magkaroon na kayo ng cancer. Amen? Kaya, relax lang kayo, kapatid. Mag-pray ka lang, Lord, bigyan mo ko ng malusog ng pangatawan. Yung katawang ito ay gamitin ko para sa iyong gawain.
Ako personally, yan ang prayer ko, Lord, bigyan mo ko ng kalakasan, Lord. Dahil tomorrow, pagising ko, ay paggamit ko ito. Maghanap ako ng gagawin para sa inyo. Amen. Kaya araw-araw. In fact, ang mga pastor, ang pahinga ng pastor ay Monday. Pero kami walang pahinga. Amen. Ang Monday nga, pinakamaraming trabaho. Tuesday, magkarpintero. Wednesday, magkarpintero na naman. Maghalo na naman ng semento. Amen. Dire-diretso. May Bible study. Madami pa kaming pinupuntahan. Madaming mga meeting, kapatid. No? Hindi ka na makapahinga. Pero praise the Lord, no? Ang Diyos pa rin nagbibigay ng kalakasan. Amen. Kaya kung magkasakit kami, kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos, nagkasakit ka. Kasi gusto ng Diyos magpahinga ka. Kasi hindi ka kasi nagpapahinga. Amen. Kaya salamat sa Diyos. Amen. Salamat. Yung mga sakit natin o bulang ay kunting lang. Yung sakit ninyo, walang pera lang. Amen. Praise the Lord. Di bali walang pera, basta ikaw ay malusog ng katawan. Kasi kikita ka ng pera kung malusog ka. Ay kung marami kang sakit, maghahanap ka ng pera para sa karamdaman mo. Kahit wala kang pera, maghanap ka. Amen. Kaya yun, kapatid. Kaya pag-pray natin, that is a prayer of the pastor, of the man of God. To every member of the church na kayo maging prosper, physically healthy kayo, kapatid. No. Yan. Kasi masaya ang pastor pag ang mga kapatid ay malusog ang pangatawan. Amen. Yung number 2 na tayo. Number 2. Balik tayo doon sa verse na yan. Thou may prosper in health. Kaya nga, physically healthy. Number 2, even as thy soul prospereth. Ano to? Number 2, maging kayo naman ay maging spiritually healthy. Spiritually healthy naman. Amen. Hindi naman maganda na ikaw ay malusog ang iyong pangatawan, ang iyong spiritual naman ay mahina, sakitin. Amen. Kaya dapat, kapatid, ikaw ay spiritually healthy. Malusog ka spiritual. Amen. Malusog ka. Amen. Malusog ang iyong pangatawan. No? Kaya, kailangan natin palagi para maging malusog tayo ng spiritual. Kailangan lagi natin ang salita ng Diyos. Amen. Napaganda ng salita ng Diyos. Ito na po ang pagkain natin. Sabi ng Matthew chapter 4 verse 4, the Word of God is the bread of our spiritual soul. Ano sabi ng Matthew 4:4? A man shall not live by bread alone, but by every word of God that proceeded out from the mouth of God. Kaya ang tao hindi nabubuhay lang sa pagkain, sa pares, sa anuman, sa bulalo, sa mga litson. Hindi lang tayo nabubuhay dyan. Actually, yan ang kamamatay natin. Oo. Kaya may tayo natin, no? Hindi lang tayo nakabubuhay dyan. Nabubuhay tayo sa salita ng Diyos na galing mismo sa bibig ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos is God's breath. 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for instruction, for correction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Inspiration, breath. Mahina ka spiritually, kapatid. Pag nakarinig ka ng salita ng Diyos, magkaroon ka naman ng buhay, kapatid. Nahiningahan ka naman ng Diyos mula sa kanyang salita. No? Kaya nga ang salita ng Diyos ay kapangyarihan. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos sa Hebrews 4:12, the word of the Lord as two-edged sword, piercing asunder. The word of the Lord is quick. Yan pala. Powerful as two-edged sword, piercing asunder. Pumapasok yan sa puso natin, sa utak natin, hanggang sa buto natin, kapatid. Marrow of thy bones. Magkaroon ka ng kalakasan. Ang marrow mo ay magkaroon ng kalakasan. Word of God. Dapat laging ang salita ng Diyos nakakapasok sa ating kaluluwa.
Kaya ang kaluluwa natin, lagi nating pakainin ng salita ng Diyos because the Word of God is powerful. No. Pag ikaw ay nanghina espiritual, wala kang sigla, no? Spiritual, mahina ka, malamya-lamya ka na sa spiritual, kailangan mo ng salita ng Diyos, pakainin mo yan. Oh, kasi God's breath, the Word of God is quick. Quick. Life. Magkaroon ka ulit ng buhay. Titibok ulit, ang papasok ulit sa puso mo, yung puso mo ulit, titibok. Papasok sa iyong isip, discerner of the thoughts. Oo. Ma-encourage ka ulit. And marrow to thy bones. Magkaroon ka ng kalakasan. Malakas ang tuhod mo. Kaya, pag malakas ang tuhod mo, mag-iisip ka, sino kaya ang puntahan ko? Sino kaya ang bisitahin ko? Sino kaya ang sisiran mo? Amen? Kaya how beautiful is the feet. Feet that bring good tidings of good things. Amen? Kasi malakas ang ating mga buto, marrow of thy bones. Amen? Kaya yung salita ng Panginoon, yan ang oxygen natin ng ating buhay Kristiyano. Kailangan mabuhayan tayo muli. Nakapangyarihan ang salita ng Diyos. Amen? No? Makapangyarihan. Kahit patay ka na spiritual, wala ka ng gana, you experience dryness in your Christian life. No? Pag nakarinig ka ng salita ng Diyos, mabubuhay ka ulit, ma-revive ka ulit sa gawain ng Diyos. Amen. Napansin niyo sa John 11 verse, kaya ba yan? Kay Lazaro, John 11. Si Lazaro, 4 days na namatay. Pinuntahan ng Panginoon sa libingan. Anong sabi ng Panginoon? And Jesus said, Lazaro, come forth! And Lazaro, bumangon, nabuhay muli dahil sa salita ng Diyos. Narinig ni Lazaro ang salita ng Diyos. Kaya kung lagi kang nakapakinig ng salita ng Diyos, ikaw ay lalakas, titibay sa panampalataya, kapatid, because in Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya nga, kompleto, sustansya, ang salita ng Diyos. This is a complete diet for your spiritual life. No? Kaya nga, every time you come to this church, kapatid, you energize your spiritual life. Amen. Biro mo yan, kompleto. Kompleto ka. Nahingaan ka. Nabuhay ka na naman. Bibigyan ka ng Diyos ng kalakasan. Amen. Kompleto. Anong sabi ng 1 Peter 2 verse 2? Ano ba yan ang 2 Peter 2? A newborn babes desire sincere milk, which is the word of God. Aba, pumunta ka sa simbahan, nahingahan ka na, nabuhayan ka na, bibigyan ka pa ng gatas. Amen. Ang gatas ay pampalakas yan ng buto. Kaya nga ang mga senior ay ini-encourage sila uminom ng gatas. Kaya ang gatas po ay hindi lang pang baby. Ang gatas po ay para din sa mga matatanda. Ang gatas po ay para sa lahat. Amen. Kaya nalintulad ng Panginoon ang salita ng Diyos sa gatas. Amen. As newborn babes desire sincere milk. Aba, lagi kang nauhaw. Naghahanap ng milk, which is the word of God. Para tayo muli ay lalakas. Amen. Kaya kompleto ang diet natin, kapatid. Kaya lalakas ka. Kung lagi ka sa simbahan, lalakas ka. Saan man ang maghanap ka man ng Kristiyano na malakas? Saan? Sa simbahan lagi. Maghanap ka ng Kristiyano na madali ma-open, madali ma-discourage, matampuhin. Wala. Laging wala sa church. Kung nandyan man, late pa. Amen. Hindi siya maka-inom ng gatas ng salita ng Panginoon. Amen. Kaya ang salita ng Diyos, kapatid, no? Kompleto. Complete and balanced diet for your spiritual life. Kompleto ka pag napunta ka. Uuwi ka, busog ka ng salita ng Diyos. Oo, may milk ka na, no? May milk ka na. Ano pa? Hebrews 5:12. Hebrews 5:12.
Sabi dito, for when for the time ye ought to be teachers, ye have need one teach again, which the first principle of the oracles of God, and become such have need of milk and not strong meat. Amen. Biro mo yan, makakain ka ng mga karne. No? Para titibay ka. Amen. No? Kaya hindi lang yan pang dagdag kolesterol. Kasi ang kolesterol ay mayroon ding good cholesterol, may bad cholesterol. Amen? So makita natin, meat for the matured Christian. Amen? Kaya hindi ka na-offend. Amen? Sa mga preaching na karni na mensahe. Kasi yan ay kailangan natin para tayo maging matured, para tayo pagpalain ng Diyos, para tayo maging prosperous in our Christian life. Yan, kompleto ang salita ng Diyos. Amen? May meat ka na, may gatas ka na, may gulay ka pa. Aba, basahin natin. Psalm 78. Psalm 78. Verse 24. And had rained down manna upon them to eat, and had given them of the corn of heaven, and man did eat angels' food, and he sent them meat to the full. Amen? Yung mga manampalataya, sa Old Testament, ang pinapakain sila ng Panginoon ng mana. No? Sabi diyan, given them a corn of heaven. Aba, yung mais, corn, vegetable. No? Kinakain lang natin yan sa KFC. May kasamang corn. No? Ng Old Testament. Pure corn ang kinakain nila. Amen. May gulay pa. Amen. Praise the Lord. Yung mana. Ano ang mana, kapatid? Mana is the symbol of the Word of God. Araw-araw nagsusupply ang Diyos. Kaya nga sabi ng ating prayer, give us this day our daily bread. No? Kaya daily bread. Kaya mayroong tayong programa. Daily walk, daily bread for your life. Amen? Kompleto. Amen? Kompleto. Tapos may water ka pa in Isaiah 55:10. Isaiah 55:10. Kaya nga ang water, kapatid, ay libre, Libreng gamot. Isaiah, inuubo ka, inom ka lang ng tubig. Hindi ka makahinga, inom ka ng tubig. Amen? Kaya minsan nahirapan ka huminga, tubig lang pala ang kulang. 55 verse 10. For the rain, as the rain cometh down, and the snow from heaven, and returneth thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth bud, that may give seed to the sower, and bread to the eater. Amen? Ang Diyos nagbibigay ng water. Libre, Isa ngayon, ang dati kasi ang water, libre. Pero ngayon, may bayad na. 30 pesos na ang isang galon. Amen? Pero mura pa rin, kapatid. Amen? Kaya 1/3 of our body is water. Amen? Ganon din dapat sa spiritual natin. We need water, which is the Word of God. Amen? Kaya nga sabi ng Psalm 1 verse 3, we are like a tree planted in the rivers of water. Whatsoever you do, it shall prosper. Pag nakababad ka sa tubig,
Ano man ang iyong gagawin, pagpalain ka ng Diyos. Pasaganahin ka ng Diyos. Kaya complete diet. Amen? Miro mo yan. Spiritual. Maging spiritually healthy ka. No? Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos. Because the Word of God is complete and balanced diet for your spiritual life. Pag malakas ka spiritual, magkalakas ka rin physical na. Amen? Kaya makita natin, kapatid. No? Yan, number 2 pa lang tayo. No? Sige, number 3 na. Amen? Kaya makita natin, paano tayo maging malakas spiritual? Amen? No? Ugaliin lang natin. Maging faithful ka sa ating pananambahan. Lagi ka lang dito sa church. Amen? Sunday morning, Sunday evening, Sunday school, mayroon pa tayong divided session. At tinan mo yan lahat, kapatid. Bible study, kapatid, lalago ka, spiritual. Amen. Maging prosper ka sa inyong spiritual. Kung prosper ka spiritual, magamit ka ng Diyos. Amen. Yan, number 3 na. Number 3 na puntos. Physically healthy, spiritually healthy. Notice natin ang verse 3. For I rejoiced greatly when the brethren came and testified of the truth. The truth. As in thee, even as thou walkest in the truth. Yan. Anong number 3? No, ito ang nais prayer ni John kay Gaius sa atin din sa mananampalataya. Ano niya sa verse 3? To be happy, walking in the truth. Amen. Rejoice greatly. No, and testify the truth that is in thee, even thou walkest in the truth. Amen. Ayan ang prayer ng pastor sa bawat mananampalataya, na ang bawat Kristiyano ay masaya lumalakad sa salita ng Diyos. Amen. Sumusunod ka sa salita ng Diyos. Yan ang kagalakan ng isang pastor. Kagalakan din ng Diyos at ikaw rin mismo masaya. Kaya nga yan ang nais ni John kay Gaius, na si Gaius ay masaya lumalakad ayon sa salita ng Diyos. Amen. Anong verse natin? Proverbs 28:18. Proverbs 28:18. Gusto niyo bang masaya? Amen. Nakangiti lagi ang Kristiyano. Hindi nakasimangot. No? Kasi lumalakad yan ayon sa salita ng Diyos. Malaman mo kaagad ang Kristiyano na hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Hindi yan lumalakad sa salita ng Diyos. Makita yan sa kanyang mukha. Amen. Proverbs 28:18. Happy is the man. 18, no? Ay, 18, no? 18 lang. Yeah? Ay, hindi pala. Proverbs. Ano ba ang verse natin? 29:18 pala. 29:18. 29:18 na lang. But okay naman yung binasa natin kanina, no? Happy is the man that feareth the Lord. Amen. Masaya ang Kristiyano na may takot sa Diyos. Dito ang pinaka-verse niyan, verse 18. Where there is no vision, people perish. Oh. Yan lang alam natin, ano, na verse, familiar sa atin yung ganoon, sa soul winning. Pero, sunod na verse. But he that keepeth the law, happy is he. Amen. Yung sumusunod sa salita ng Diyos, lumalakad sa salita ng Diyos, sa katotohanan, yan ang Kristiyano na masaya. Yan ang gusto ng pastor, masaya ka. Oh, dapat sundin mo ang salita ng Diyos para maging masaya ka. Amen. Kaya pagdating mo sa simbahan, masaya ka. Nakangiti ka. Amen. Ay kung hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos, hindi ka masayang Kristiyano.
Ang masayang Kristiyano ay ang Kristiyanong masunurin sa salita ng Diyos. Amen? Masunurin siya. Pag sinabi ng Panginoon, bring all the tithes into the storehouse, binibigay mo ang tithes mo. Pag sinabi ng Panginoon, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the Father and to the Son of the Holy Ghost, go soul winning, masaya ka. Amen? Masaya ka. Eh kung hindi ka naka-soul winning, wala ka man lang na soul winning, malungkot na Kristiyano. Kaya ang masaya na Kristiyano, yung mga Kristiyano na sumusunod sa kanyang salita. How I wish, sabi ni John kay Gaius, rejoice greatly, walking in the truth. Masaya. Pag ang Kristiyano ay lumalakad sa salita ng Diyos. No? Number sa pag ikaw ay lumalakad sa salita ng Diyos. Yan. Verse 5. Yan. Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest, brethren. Yan po ang sumusunod sa salita ng Diyos. Faithfully. Whatsoever doest to the brethren and to the stranger. Amen. Faithful siya sa gawain ng Diyos sa church, sa kapatiran, at sa mga taong hindi pa kumikilala sa Diyos. Faithful siya. Faithful siya sa attendance, faithful siya sa soul winning, faithful siya sa pagbibigay, kapatid. Yan po ang Kristiyanong masaya dahil siya ay lumalakad, sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya happy. Oo. Walking in the truth. Ano ba yan? Time na. Time na palang preaching, no? Tapos na. Yan, number 3 pa lang ako, no? Miro mo yan. Spiritually healthy, physically healthy, happy, walking in the truth. Ano pa? Number 4, sige, number 4. Number sa, bilisan ko na lang. Verse 6 na, verse 6. We are born witness of the charity before the church, whom we bring forward in their journey after godly sort, and thou shalt do well. Amen. Sabi dito, charity before the church. Amen. Yung isang Kristiyano, yan ang nais ni John, ng isang pastor. Ng isang Kristiyano, no? Hindi lang happy, walking the truth. Number 4, charity. Charity to the brethren. Amen. Nagmamahal sa kapatiran. Amen. Mahal niya ang simbahan. Amen. Pag mahal mo ang kapatiran, mahal mo ang simbahan, hindi mo siya sisiraan. Mahal mo eh. Amen. Kaya makita natin, kapatid, charity. Mahalin natin ang kapatiran, mahalin natin. Kasi pag hindi mo mahal ang kapatiran, paano mo kaya mahalin yung mga taong sa labas? Paano mo mahalin ang mga taong adik, makasalanan? Paano mo mahalin yan ay si kapatid? Hindi mo mahal. Amen? Kaya makita natin, mahalin natin ang mga taong mahal ng Diyos. Ano yun? Mga kaluluwa. Love them. Amen? Whom God's love. Ano yan? Yan ang first love ng Panginoon. Mga kaluluwa na dapat maligtas. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Revelation, I am somewhat against thee. Thou hast left thy first love. No. Against ang Diyos sa atin. Ayaw ng Diyos sa atin. Kasi hindi natin mahal ang mga kaluluwa. No. Na mahal ng Diyos. Yung first love ng Diyos. Yan po ang mga kaluluwa na dapat maligtas. Amen? Yan, charity. Yan, charity. And lastly, in verse 8. Yan. Verse 8. We therefore ought to receive such, we might be fellow helpers of the truth. Amen. Helpers, hindi lang charity. No. Verse 8. Helper in the ministry. No. Si Gaius po ay helper in the ministry. Blessing sa ministry.
Amen. Helper. You are a help is a great blessing. Hindi na natin kailangan kung ano pang ministry mo, kapatid, para magamit ka ng Diyos. You are a help is a blessing. Tuwang ka lang. Amen. Kapon, nagkarpintero kami. Sabi ko, sige, kahit hindi kayo marunong maglagari, sige lang. Oo, kahit hindi kayo marunong mamartilyo, sige lang. Taga-abot ka lang ng pako. Blessing na. You are a help. You are a help. Amen. Taga-walis ka lang ng bukbok ng mga nalagari. Blessing na yan, kapatid. Because you are a help. Amen. You are help in the ministry. Amen. Kaya makita natin, kapatid, no? Be a blessing to the ministry. You are a help. No, pastor, wala akong ministry. You are a help ministry. Pastor, hindi ako usher, hindi ako choir, hindi ako choir director. Ano ang pwede sa akin? You are a help. Help ministry is a great blessing. Fellow helper. Amen. Yung helper ka lang. Mas maganda nga helper ka kasi hindi ka na nag-iisip. Lagarin mo to. Itong guhit na to, diyan ka lang. Ay, yung nag-uutos, nag-iisip pa yan. No, tama ba to? Baka mali ang mas maganda nga sumusunod-sunod ka na lang, abot mo yung martilyo. Kaysa ikaw mag-iisip. Mas maganda, mas magaan yan, kapatid. No? Kaysa mag-isip. Nung helper ka lang, be a help. Nag-assist ka lang, amen. Blessing na. Nakita mo si Moses, kapatid. Si Har, saka si Aaron. Helper lang. Tuwing angat niya ng kamay ni Moses, na nanalo yung laban ni Joshua. Pag bumaba, napapagod si Moses, natatalo sila. Kaya ang trabaho ng dalawa, taga-angat lang. Amen. Kaya nagtitiis sila. Kahit naamoy-amoy na nila, sige lang. Naamoy-amoy na nila, tangaling tapat Amen. Pawis na pawis si Moses, kailangan itaas yan. Kasi matalo yung laban doon. Tinataas nila. He lift up the hand of the man of God is a help to the ministry. Yung encourager ka na man of God, amen? Kasama ka lang, no? Sumasama ka sa Bible study, amen? Sumasama ka. Kahit wala kang alam, sige lang. Brad, marunong ka mag-gitara? Hindi po. Marunong ka umawit, Brad? Song lead? Hindi rin Sige. Basta amalaga, sumama ka. Amen. No. Pwede mo dalhin yung songbook. Ay, kaya po, pastor, kaya. Yan, sige, dalhin. Biro mo yan. Blessing niyan, kapatid, no? You are a help in the ministry. Say, fellow helper in the ministry is a great blessing. Bawat isa sa atin, binigyan ng Diyos ng gift. No? Ang sabi ng 2 Timothy 1:6, sabi ni Paul kay Timothy, stir up the gift which is in you. Stir up, gamitin mo ang gift na yan. Nakita nyo ba yan sa 1 Timothy? Sige, dyan ating last verse. 1 Timothy. Verse 1:6. 1 Timothy 1:6. Yan. Wherefore, I put in thee remembrance that you stir up the gift of God, which is in thee, by putting on of my hands. Gamitin mo yan, kapatid. Stir up the gift. Ibig sabihin, gamitin mo yung gift na binigay ng Diyos sa atin. Ano man ang gift niyan, use it for His glory. Bawat isa sa atin, binibigyan tayo ng gift ng Diyos, ng kaloob, ng abilidad, ng kakayahan. Sabi ni Paul kay Timothy, stir up, gamitin mo yan. No? Para sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Yan. Nakakatuwang ka sa gawain ng Panginoon. Amen? In 1 Corinthians 12:4, nandoon yung diversities of gift, no? 12 verse 4. Now, there are diversities of gifts, but the same Spirit. Diversities of gifts. Iba-iba yung gifts natin, kapatid. No? May kanya-kanyang gifts na binigay ang Diyos sa atin. Yung kakayahan ko, hindi mo naman kaya. Yung kakayahan mo, hindi ko kaya.
Kaya, ang Diyos talaga ba-balance. Amen? Lahat yan, the same, sabi dito, Spirit. Para lang yan. Isa para sa gawain ng Panginoon. For completion of the ministry. No. Kaya salamat sa Panginoon. Hindi lahat pastor. Mayroong choir member, may usher, may carpenter, may driver, may mechanic. Lahat yan. Lahat yan pwede magamit ng Panginoon. Because every one of us have a gift. God given us. There are diversities of gifts na pwede natin gamitin ng Diyos para yan sa gawain ng Panginoon. To be a fellow helper, and you are a help, kapatid, in the ministry. Yan po ang prayer natin, kapatid. Physically healthy, spiritually healthy, happy, walking in the truth, charity to the brethren. And number 5, to be a help in the ministry is a great blessing. Yan po ang prayer ng simbang ito sa bawat mananampalataya. Kaya kayo'y pagpalain ng Diyos in all things, kapatid. In all things. Pag all things, kasama na lahat yan. Spiritually, financially, emotionally, materially, financially, in all aspects of lives. Ibe-bless kayo ng Panginoon. Amen? Prosperous in, thou mayest prosper in all things. Kaya it is joy to see every member blessed by God. Amen? In all things. Amen? Not only money, but spiritually, physically, emotionally, materially, and financially. Pagpalain po kayo ng Panginoon in all, in your family, in all area of your life. I-bless kayo ng Panginoon in all things. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, thank you God for your grace.